Hindi ninyo pwedeng gibain ang bahay namin. Huwag ninyong sirain. Ang gamit namin, wala na ba talagang batas? Ano? Huwag. Anak, umuwi ka na, anak. Anong ginagawa mo? Ilagay mo yan. Bilisan mo. Anong ginagawa mo? Bahay ko ito. Anong ginagawa nyo? Chusong tao, di ba? Kami ay mula sa Jiacheng Real Estate. Itong puting papel at maitim na titik. Ay malinaw na nakasulat dahil hindi mo kayang bayaran. Iibahin ko ang bahay ninyo. Sisirain ko ang gamit ninyo. Babayaran ko ang perang iyan. Pwede bang mag-antay kayo ng ilang araw? Ikaw na hamak na delivery rider, mahigit 1,000,000. Kahit ibenta mo ang quit mo, mababayaran mo ba yan? Nadaya ko ng aking kasosyo. Maniwala ka sa akin. Kaya kong bayaran yan. Ibahin, sirain. Huwag ninyong sirain. Inay, Ang galing umarte nitong matandang babae. Ayong mag-ina ba ay galing sa teatro? Alice. Mabuti ang swerte mo, naligtas kita. bakit tayo magkamukha? Ano ang nangyari? Naalala mo pa ba? Gusto mo bang maghiganti para sa iyong ina? Kung gusto mong maghiganti, isa lang ang daan, maging kapalit ko. Pangulo, nahanap na ang pangalawang anak na nawawala ng matagal. Kung hindi ka magdadagdag ng bayad, umalis ka. Pwede bang mag-antay ng ilang araw? Aalis ako pagkatapos ng libing. Napakasamang palad talaga. Anak, patawarin mo ako. Sino ang hinahanap mo? Ako ay kinatawan ng Song Group. Pinadala ng Pangulo para humanap. Narito ba si Song Xiaokong? Ginoo, nahuli ang pagdating ng iyong lingkod. Naghirap ka. Inupahan ko ang bahay na ito. Pulutin mo ang abo isa-isa. At alagaan ng mabuti ang aking ina. Kung hindi, pagbabayarin kita. Mula ngayon, ako na si mayamang si Song Xiaokong. Lahat ng pumatay sa aking ina, hindi ko palalampasin. Kung gusto mong pumasok sa pinto ng aming song, dapa ka ng dapa. Buti na lang hindi marami ang hagdan. Kuya, hindi maganda ito. Hindi maganda? Bakit hindi maganda? Sabi niya siya ang pangalawang Ginoo. Sabi ko ako ang ama niya. Pumikit ka lang. Kuya, hindi ako bumalik para agawin ang posisyon mo. Bisitahin lang natin si tatay para matupad ang hiling ng nanay ko. Ano nga ulit pangalan ng nanay mo? Impostor ito. Ubarin niyo ang gamit niya. At dalhin sa night market bilang specimen. Tigilan nyo. Mabuti nang nakauwi ang anak ko. Buti na lang si Song Xiaokong ay nagpatotoo ng birthmark sa akin. Babayaran kita, Xiaojun. Humingi ka ng tawad. Baba. Walang sinumang pwedeng manghamak sa nanay ko. Halika, ipakilala kita sa mga shareholder. Chu Song Tao. Impostor ka. Chairman, hindi yan anak mo. Chu Song Tao ang pangalan niya. Delivery rider lang yan. Alam ko kung anak ko siya o hindi. Kung magsasabi ka pa ng kung ano, umalis ka na sa kumpanya, chairman. Niloloko ka talaga niya. Kilala ko tong lalaking to kahit maupos. Noong nakaraan, nag-land acquisition kami, siya ang leader ng mga. Pumigil sa amin. Sabi ng panganay, bugbugin ng malala kapag nahuli. Siya ang sasagot kung may mangyari. May namatay sa land acquisition nyo? Di maiwasan yun. Kuya, kanina papatayin ako. Ngayon naman siksusong tao daw ako. Pwede bang magkaisa kayo? Walang bangkay sa land acquisition sa Futsi Village. Ano ibig sabihin? Hindi mo natapos trabaho mo, at nakaligtas pa siya. Magpanggap bilang pangalawang anak? Huwag mong idamay. Ang kumpanya sa kalokohan mo. Ayoko nang makita ka. Walang hiya. Lumabas ka sa kumpanya. Chairman, hindi ganoon, panganay na Ginoo. Sinusuportahan ako ng panganay. Siya rin ang nag-utos sa akin na pumunta rito. Panganay na Ginoo, huwag nyo nang isali itong lalaki sa pag-agawan nyo ng posisyon. Tumahimik ka. Gago, gusto mo akong idamay? Shikyang, simula ngayon. Umalis ka na sa kumpanya. Ayoko nang makarinig ng kalokohan mo. Chairman, kakawi ko lang.
At hindi pa ako masyadong pamilyar. Magsimula ka muna sa baba. Ipapasa ko sa iyo ang Jiacheng Real Estate. Halika, samahan natin ang pag-uwi ng pangalawang anak. Alam ko na kung sino ang pumatay sa nanay ko. Kayong mga hayop na naka-Amerikana, isa-isa kayo. Babayaran niyo lahat to ng dahan-dahan. Umalis kayo. Ano? Kumusta? Ako ay kumakatawan sa Jiacheng Group. Ayo ba yung kumpanyang palaging nagugulo? At may namatay pa. Mga mayayaman kayo, laging nang abuso sa mahihirap. Ako ang nagtanggol sa'yo, tulungan mo naman ako. Gagawin mo kung ano ang gagawin ko. Umalis ka. Dito na kami nakatira noon pa. Hindi nyo ito pwedeng kunin. Ako si Song Xiaokong. Lahat ng problema niyo, kayang kong solusyonan. Ayaw namin ng pangako lang. Gusto namin totoo. Zanjergil. Yung gamot ng nanay mo, kaya kong makuha agad. Linyulian. Problema sa pag-aaral ng anak mo, kaya kong ayusin agad. Basta pumirma kayo dito. Lahat ng problema nyo, 1 minuto lang solusyon na. Totoo ba yan? Sigurado. Sej, pipirma kami. Tara, inom. Ginoong Song, itong si Jibay ng Qianyao Company. May utang pa sa kumpanya na 100,000, hindi pa nababayaran. Tuwing may pinapadala para singilin, pinapahirapan lang kami. Pinapainom ng buong beer, hinuhubaran pa. Ako na ang bahala sa kanya. Sige, samahan kita. Palitan natin. Inumin mo muna bago mag-usap. Nagbibiro lang, seryoso pala kayo. Mukhang marami kang pressure mula sa Song family. Utang lang yan, bayaran na. Samahan mo pa ako ng isang baso, isa lang, pipirma na ako ng check. Bay, huwag naman ganyan. Ginoong Song. Eh. Nakapirma na eh. Bay, Tulungan niyo ako. Bay, huwag kang alis. Chairman. Xiaokong, ano ba yan? Habang lasing ako, hinubaran niya ako. Sabi niya anak mo siya, hindi ako naniniwala. Ikaw pa namang anak ng Song family. Bakit ganyan ang ugali mo? Isang bote lang ng beer, nahilo na ganyan na. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Walang kwenta. Chairman, may problema chairman. Hindi ko alam na peki siya, kaya tumawag ako ng pulis. Dumating na ang pulis. Chairman. Nakita mo ba ang itsura ni Song Xiaokong? Ang pangit na mukha niya. Nung pinagtripan mo siya, naghubad ka ba? Lahat pala ito ay plano ninyo. Ano kaya ang iisipin ng chairman? Par, malaking pagkakamali lang yan, par. Sino ba? Hindi ba't ikaw si Guyating, ang panganay na anak ng pamilya Gu? Mukhang may pagkakataon tayong dalawa. Song Xiaojun, wala ka bang hiya? Sabi ko na nga, hindi kita gusto. Huwag kang magalit, ako. Nakita mo ba ang isang tao? Wala dito. Umalis ka na kung hindi ka aalis. Tatawagan ko ang magulang natin, ikakansela ang kasal. Huwag kang magalit, aalis na ako. Hindi sinasadya ni Xiaokong. Ikaw pala ang ikalawang anak na lalaki na pinag-usapan. Pasensya na sa'yo, ate. Sino ang ate mo? Pumayag ba ako sa kanya?
Ikaw naman, hindi ba pagod magsalita na basa ang damit? Ako na. Kanina, lahat nakita mo, tingnan mo. Hindi ka lugi. At saka, nakita mo na ang katawan ko, aalis ka lang. Salamat sa pagligtas, Miss Go, babayaran kita balang araw. Pwede rin ngayon. Ipinapahayag ko, si Song Xiaojun ang magiging presidente ng kumpanya. Sandali kuya, baka hindi ako angkop. Ikalawang anak, hindi ko sinasadya. Chairman, ang katayuan mo ay hindi naman talaga maganda. At ginawa mo pa ang mga masasamang bagay. Paano ka makakumbinsi? Pinagtripan ako ng kuya ko, ang totoong nakipagsabuatan sa kliyente mo. Siya, May ebidensya ka ba? Kapatid, kung ako ang maging presidente. Hindi kita pababayaan. Chairman, magpahinga ka na lang. Maging mayaman, uminom, kumanta, ilang babae ang niloko mo. Sarili mong problema, yan, ang posisyon ng presidente. Hindi pwedeng ganyan, Xiao Kong. Tama ang sinabi ng kuya mo. Nasa akin ang ebidensya. Ang galing mo. Ito ang nakuha ko sa pagsubaybay sa kuya mo sa loob ng ilang araw. Huwag mo muna akong husgahan nang himasok ako sa privacy. Sino ba ang nagpilit sa tatay ko at sa iyo na pakasalan ako? Siyempre, kailangan kong alamin ang ugali niya. Ito ang totoong siya, isang taong para sa kapakinabangan. Kayang ipagbili ang sarili at dignidad. Ang tunay na hindi karapat-dapat ay siya, hindi ang pangalawang binata. Naiintindihan niyo ba? Gago ka. I-turn over mo lahat ng trabaho mo. Kay Xiao Kong. Bukas. Magtrabaho ka na lang sa construction site. Ako yung walang hiya, ako yung tanga. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Ang pamilya Go ba ay umaasa pa rin? Sa pag-isang dibdib nating dalawa? At ang kasunduan namin kanselado na. Yating. Ako na ay para na sa pangalawang binata. Sige, ihahanda ko na ang kasal nyo. Sa ikawalong araw ng susunod na buwan. Isang napakagandang araw. kapag napangasawa ko na ang panganay na dalaga at naging chairman na ako, mga kaaway ko. Hintayin nyo lang. Gandahan mo ang pagguhit sa akin. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi na hindi tayo dapat magpakita ng sabay? Kasalan ko ngayon. Umalis ka o tatawag ako ng tao. Nasasapan ka na ba sa pagiging ako? Ang hinir lang kita ay para maging kapalit ko. Dapat mong talunin muna lahat ng masasamang tao bago mo ako palitan. Yating, makikilala niya ako. Nababasa mo masyado ang mga nobela. Kung hindi ka talaga si Song Xiaokong. Sa tingin mo titingin pa siya sa'yo? Isip-isipin mo. Ang kasal na ito, ang lalaking ikakasal, sa akin talaga to. Tapos na ang misyon mo ngayon. Umalis ka na. Kung hindi ako alis, Panuorin mo kung paano ko agawin ang posisyon mo. Mga panauhin, ipinahahayag ko ng mariin, na ngayon ay ang kasal ng anak ko, at ni Binibining Guo. Susunod, ipinahahayag ko na sina Ginoong Song ng Jiacheng Group, at Binibining Guo, Yating ay opisyal na mag-asawa. Mabuti. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kagandang binti. Hindi ka ba nabusog sa paghawak noong nakaraan? Paano mabubusog sa paghawak nito? Bakit ang aktibo mo ngayon? Noong nakaraan, hindi mo naman ako. Tinawag ng ganyan. Paano mo ba ako tinawag? Nakalimutan mo na, Bobby? Medyo lasing ako noong nakaraan. Mahal. Hindi ikaw si Song Xiaokong. Ano bang sinasabi mo? Una, hindi mo naalala ang unang pagkikita natin. Pangalawa, makinis ang kamay mo, samantalang yung tao noon. May kaunting kalyo sa kamay. Pangatlo, noong una, ako. Yung akin. Hindi naman humiling na nasa ibabaw. Kaya, sino ka talaga? So, hindi mo pala unang beses? Sino ka? Ako ang tunay na Song Xiaokong. Isa lang siyang kapalit. Ay. Maaming ayaw sa pagbalik ko sa Songgru. Kaya kumuha ako ng kapalit para ayusin lahat. Asawa, hindi ba't ako'y isang henyong mandirigma? Hindi kita asawa.
Hindi na kita pagtatalunan na hindi ka na birhen. Halika na. Kung lalapit ka pa, magpapakamatay ako. Hindi naman talaga gusto mo yung impostor, di ba? Nasaan ang asawa ko? Patay na ang asawa mo. Kung pipilitin mo ako, Guyating, sasabihin ko sa'yo, kung lalabanan mo talaga ako. Marami akong ebidensya ng krimen ng Gugru. Marami talaga. sasabihin ko sa'yo, makikipagtulungan na ako sa kuya mo. Lumabas ka. Maghintay ka, balang araw, ikaw rin ay mapapasakin. I-track ang lokasyon ng numerong ito ngayon na. Tol, kung matalino ka, tumalon ka na lang. Para may tulong din kami sa'yo. Asawa ko yan, sigurado. Pwede bang magpaalam muna ako? Hayaan mo na siya sumagot. Wala namang magagawa kung lalaking to. Malapit nang mamatay. Asawa. Yating, okay na ako. Alam ko na, asawa, alam ko na lahat. So, wala ba siyang ginawa sa'yo? Tinakot ko siya ng gunting kaya umalis. Pasensya na at napahamak ka. Ano ang gagawin mo? Asawa, kailangan ko ng tulong mo sa isang plano. Anong plano? Una, gagawin kong kaaway siya ng lahat. Tapos, Kailangan mong makuha ang tiwala niya sa tamang panahon. Sabihin mong buhay pa ako. siguradong papapatay ka niya ulit. Papapaniwalain ko ang lahat na siya ang impostor. Siya ang mamamatay. Kapag patay na siya sa mundo na ito, isa lang ang Song. Ako yun. Ako na ang chairman, ang shares ng kumpanya. Kailangang ibahin ang Hashan. Ako'y magkakaroon ng 70%. Ang natitira ay sa inyo na. Bakit nyo binabawasan ang aming parte? Xiaokong, huwag mong isipin na ikaw ang amo. Na makakapaghari-harian ka. Hindi ako naniniwala sa iyo. Pulutin mo ang pera. Ngayon, tumutulong ba kayo sa akin o aso ko kayo? Babaan namin ang aming shares, susunod kami kay Second Young Master. Young Master, mukhang hindi na siya makakayanan. Song Tao, na-offend na niya ang dalawang direktor. Susunod na kalaban, si Song Xiaojun. Kasama, adobong baboy, sapat na ba ang isa pang kusara? Salamat, kuya. Heto, mainit pa, kumuha ka ng kusara. Nagpapakain ka ba ng pusa? Ay, hindi ba ito si Young Master Song? Bakit ka napunta? Dito sa amin, kumakain ng pagkain ng baboy? Anong kalokohan? Unuin mo, walang problema. Huwag kayong kumain. Mga kapatid, suntukin natin siya. Song Xiaokong, Nandito ka para pagtawanan ako. Nandito ako para humingi ng tulong. tulong? Mas gusto kong tulungan kang pumunta sa impyerno. Mabuti, mukhang galit ka rin sa taong iyon. Nababaliw ka ba? Hindi ba ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito? Ngayon, Kung sasabihin ko sa'yo, na ako ang tunay na Song Xiaokong. At peke lang siya, ano ang masasabi mo? Alam ko na, nung unang araw pa lang niya sa kumpanya, alam ko na. Sabi ko, saan galing itong hayop na ito? Na siya raw ang Second Young Master. muntik ko nang malaman ang totoo. Kung kalaban niya tayong dalawa, bakit hindi tayo magtulungan para labanan siya? Kunin natin ang lahat ng sa atin. Paano? Sabihin natin kay Lolo, ilantad natin siya. Hindi pwede. Huwag nating kalabanin o pigilan siya. Purihin natin siya. Habang mas mataas siya, mas masakit ang bagsak, at saka natin siya patayin. Hindi na siya makabangon. Hoy! Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa ginagawa ni President Song ang ipinangako niya. Hindi na kami magtatanggal. Huwag kang matakot.
Tanggalin, paalisin. Hoy! Malinaw na nakasulat dito sa kontrata. Kayo ang pumirma, sinusunod ko lang ang kontrata. Mga manloloko kayo, lalabanan ko kayo. Anak ninyo. Malinaw na alam ko, baka sakaling mawala. Pwede kayong pumunta sa akin. Mga bandido talaga kayong lahat. Magreklamo ka, tumawag ka ng pulis. Mahal, may diskarte talaga ako, di ba? Siya nga yun. Mga pangako nila sa akin, mga benepisyo, hanggang ngayon, hindi pa natutupad. Peking lahat yan. Hoy ka sa akin. Ako ang tunay na Song Xiaokong. Ninakaw ang pagkatao ko. Noong kasal ko, isuot niya ang kasuotan ko, ninakaw ang pagkatao ko. Ito ang asawa ko, Guyating. Pwede magpatunay siya para sa akin. Maniwala ka sa kanya. Pwede magpatunay ako. Siya ang tunay na Song Xiaokong. Yung salbahe, peke yun. Niloko niya ako. Niloko niya tayong lahat. Makinig kayong dalawa. Dapat tayong magkaisa. Dito na lang tayo sa payo. Ito ang tahanan natin. Hindi tayo alis dito. Huwag kang mag-alala, ang Go Corporation ang sasalo sa'yo. Magtulungan tayo. Ibagsak natin ang peking Song Xiaokong na iyon. Ganito ang plano. Magpanggap kang nasasaktan ako. Papasukin ako sa bakuran para sa peking yon, tapos magpapasabog ako ng apoy. Kung masunog man ang bahay, buong bayad ng Go Corporation. Sinusuportahan ka namin. Pagkatapos, alis tayo agad. Lalabas si Ating, ikaw ang magliligtas sa kanya. Para makuha ang tiwala niya. Bakit hindi na lang siya patayin sa sunog? Gusto kong tiyakin na malinis ang kamay ng lahat. Ibalik ang bahay ko. Sinong nagsabi sa inyong nandito ako? Sino pa ba? Kuya, dumalaw ka ba sa akin? Dinala ko ang mga kababayan para dumalaw. Pero sabi nila, may gago raw na hindi tumupad sa pangako. Dinala ko sila para humingi ng paliwanag. Ikaw, tanggalin mo ang demolition team mo. Kung hindi, sasabihin ko kay tatay. Ay, kuya ko, sinong pumatay sa Futsi Village? Anong karapatan mo? Para magsumbong sa akin? Para pareho lang kayong mandaraya. Ganito na lang ang sasabihin ko sa'yo. Kahit mamatay ako ngayon, isasama kita. Sa totoo lang, pera lang naman ang habol ninyo, mga kababayan. Sinong pipirma ng kasunduan? Ang perang ito. Sa inyo na. May 1 milyon pa para sa inyo. Higit pa sa narapat sa inyo ang dapat ninyong makuha. Huwag ninyong kunin yan. Tao, hawakan ninyo ang gulo na to. Pek. May maghihiganti sa'yo balang aw. Sinong nagsabi? Na pek ako? Siya ang pek. Pinatay ko na siya. Hindi mo pa alam siguro. Hindi siya patay, imposible. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang asawa mo. Guyating. Alis na tayo. Hoy, hipag, tapos na ako. Sige, ikaw naman ngayon, alam mo ba? Buhay pa siya. Xiaokong, huwag kang magmadali, matagal ko nang hinihintay. Naitatanong mo ito sa akin. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Gusto mo ba siyang patayin? Siyempre, nakaligtas siya noong nakaraan. Pero naiisip mo ba, paano kung ngayon? May mali na naman. Magpapadala ako ng mas maraming hitman, hindi ako naniniwala na makakalipad siya. Gago, hindi ka ba natatakot na sa huli? Ikaw ang mapagbintangan? Mahal, may ideya ka ba? Kung aksidente lang. Eh di wala ng ebidensya, patay na patay. Huwag kang magpamisteryo, sabihin mo na. Magpapasiklab ng apoy, magdudulot ng sunog, masusunog siya hanggang maging uling. Masusunog lahat ng ebidensya, walang matitira. Hindi ba ito perpektong plano? Mahal, kailan ka naging ganito katalino? Siyempre, ako kasi ang asawa ni Song Xiaokong. Sino si Song Xiaokong? Hindi importante. Kung sino ang buhay, siya ang asawa ko. Natuto ka na rin sa wakas na sumunod sa agos. Pero may mahalagang bagay pa akong gagawin. Hindi mo kasi nasabi sa akin. Nasaan na siya? Nakatago siya sa bahay ng mga residente sa Dawan Village, ang aking mga tauhan. Nandoon na, nagbabantay ng ilang araw. Baka sunugin ko muna siya, bago kita gawin. Baka sa oras na iyon, ikaw ang masunog. Hoy, Song Tao, papunta siya sa direksyon mo. Handa ka na ba at ang mga residente?
Sunong. Sunong. Bakit kayo nagpapasiklab ng apoy dito? Dito ba? May nakatagong taong ayaw ko. Kung hindi nyo siya isusuko. Susunugin ko rin ang bahay nyo. Sa huli hindi siya makakatago. At kayo rin masasaktan. Alam ko kung sino ang hinahanap nyo. Nakatago siya sa bahay doon. Naku, nadali ako. Buksan mo. Song Xiaokong, ang dami mong plano. Hindi mo inaasahan na masusunog ka, di ba? Susong tao, buhay ka pala. Ganito ang plano. Kunwari mo akong hawakan. Isuot ang peke sa bakuran tapos sunugin mo. Huwag kang mag-alala, kung masunog ang bahay, ang go-group namin. Magbabayad ng buo. Pagkatapos umalis tayo agad. Lilitaw si Yating. Sagipin mo siya, makuha ang tiwala. Song Xiaokong, hintayin mo lang ang kamatayan mo. Mahal, magsisimula na ang palabas, sa'yo na ang ikalawang bahagi. Mag-ingat ka talaga. Bakit ganito? Buhay talaga si Susong Tao. Gusto niya akong patayin. Buti na lang dumating ka. Magpahinga ka muna, may paraan ako. Mahal, nakuha ko na ng buo. Ang tiwala ni Song Xiaokong. Ano ang susunod nating plano? Alam niyang buhay pa ako, siguradong gusto niya akong patayin ngayon. Mag-isip ka ng paraan, mag-arrange ka ng mamamatay tao para patayin ako. Hindi pwede. Okay lang, makinig ka, gagawin ko ang sarili kong pain. Para maghukay siya ng sarili niyang libingan. Paano mo masisiguro na hindi ikaw ang papatayin ng mamamatay tao? Tignan mo, ano ang pagkakaiba nating dalawa sa ibabaw. Alam kong may peklat ka sa ulo. Sabihin mo sa mamamatay tao, yung may peklat. Ang tunay na Song Xiaokong. Gagamitin ko ang kamay ni Song Xiaokong. Mag-arrange ng mamamatay tao, palitan ang larawan. Na ibinigay nila kay Song Xiaokong. Para mismo kamay ng mamamatay tao ang pumatay kay Song Xiaokong. Siya mismo ang pumatay sa sarili niya. Mga walang kwenta. Wala kayong silbi. Mali ako. Second yung master. Mali ako. Kung hindi dahil sa asawa mo kahapon. Hindi ako nakabalik. Ang sasabihin niya, yun ang sasabihin ko. Makinig ka. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mukha itong tao. Kasing kamukha ko, hanapin mo siya. Dalhin mo sa akin ang bangkay. Huwag ka na maghintay. Sasabihan ko siya, huwag siyang magkamali. Ikaw talaga. Kasing kamukha talaga ng Young Master ang larawan na iyon. Hindi man lang kayo nagtatanong, hindi ba kayo natatakot na magkamali? Ito, sumusunod lang kami. Hindi kami ng ingay. May iba akong larawan. Talaga. Tandaan, may peklat sa ulo ang tunay na Young Master, wala ang peke. Nang mahuli siya, kahit anong dahilan ang sabihin niya, hindi magbabago ang katotohanan ito. Kung may kailangan, sa akin lang mag-report. Unang madali ang binata. Opo. Xiaokong, naayos ko na ang lahat. Una, huwag mo na ang seryosong usapan. Nababaliw na ako nitong mga nakaraang araw. Hala, maglaro tayo ng konti. Akala ko ba, matino ka? Hindi ito lingerie. Ito yung kaparehong suot ni Susong Tao. Bakit ako magsusuot ng damit ng patay? Hindi ba lagi mo akong sinasabihan, hindi ako first time? Ang damit na ito, alaala ng first time ko. Kapag namatay na si Susong Tao. Kapag isinuot mo to, magiging siya ka. Ikaw ang unang lalaki ko. Grabe ka naman, ang creepy mo pala. Sige na, payag ka na? Kahit ano, basta makakasiping kita. Sige, alam ko na. Ano na naman tong nakakainis? Nahanap na ng mga hitman si Susong Tao. Sige. Pasok din ako. Tingnan ko yung kapareho ko. Paano siya papatayin? Kuya, mali ang pinatay ninyo. Tingnan niyo sa likod. Dalawang binata. Sino ang totoo? Siyempre, Eki siya. Patayin ninyo. Di ba sinabi ko, ang totoo yung may peklat sa ulo? Guyating. Huwag siya lang ang pakinggan. Hanapin ninyo ang kuya ko. Si Song Xiaojun ang nakakaalam na ako ang totoo. Huwag na, nandito ako. Kuya, sabihin mo sa kanila, ako ang totoo. Makinig kayo, Peki siya. Patayin ninyo. Pinipilit ninyo ako. Lahat ng kinuha mo noon, babawin ko ngayon. Hintayin mo lang ang kamatayan mo. Hayop ka. Akala mo ba talaga nagkagusto ako sa'yo?
Narating mo rin to, natalo ako ngayon, tatanggapin ko. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo palalampasin. Ang daldal mo. Itapon. Mahal, matagal na naghihintay sa'yo ang bagong bahay na to. Sa wakas, magkasama na tayo. Yung dating brutal na demolisyon. Siksusong tao yun, hindi ako. Gusto niyang kunin ang lugar ko, sirain ang Song Clan. Buti na lang, may tulong ni Yating, nakabalik na ako. Pasensya na sa inyong lahat. Simula ngayon, pamumunuan ko ang Song Clan tungo sa bagong yugto. Hindi ko kayo pahihintulutang magkaroon ng kapayapaan. Anong nangyari, Ginoo? May kailangan ako kay tatay. Tay, Xiaokong, bakit ganyan ka? Tay, miss na miss kita. Sana magkasama tayo araw-araw, anak. Gusto ko rin, pero hindi tayo ordinaryong tao. Maami tayong responsibilidad, tay. Sana magkakasama-sama na tayong pamilya, Xiaokong. Ikaw yung pek. Si Chusong Tao, ang delivery rider, Tao. Tay, bakit ngayon ka lang dumating? Kung mas maaga ka sana, hindi sana ako naging ganito. Kung dumating ka lang ng mas maaga, patawarin sana kita sa pag-iwan sa akin at kay nanay. Kung dumating ka lang ng mas maaga, patawarin sana kita sa lahat ng ginawa mo. Ano nang ginagawa mo? Pumatay ka. Anak, ako ang tunay mong ama. Tunay mong ama. Hindi mo ako kinilala noon. Bumalik ako ngayon para maghiganti para kay nanay. Papatayin kita. Wawasakin ko lahat ng pinaghirapan mo sa buhay mo. Susong Tao, sinira mo ako. Gagawin kong parehong mamamatay tao, tayong dalawa, na magkapareho ng mukha. Hihintayin mo na lang ang bitay. Ang tagal nating naghihintay kay Jisong para sa meeting. Hindi siya nagiging late, Xiaokong. Subukan mo ulit tumawag. Pulis. Sino si Song Xiaokong? Ikaw. Ikaw ay pinaghihinalaang pumaslang. Sumama ka. Pumaslang. Si Jisong ng Jiacheng Group? Impossible. Tunay niyang ama si Gisong. Nga. At kagabi, magkasama kaming dalawa. Paano mangyayari yon? Ito ang buong proseso ng pagpatay. Ang lalaking ito ay kamukhang kamukha niya. Nabiktima lang ako. Tumahimik ka. Mula ngayon, ang sasagutin mo lang ay ang mga itatanong ko. Ano ang pangalan mo? Song Xiaokong. Tanong ko sa'yo, alas negatibo 8 ng gabi, Oktubre 22. Nasaan ka? Nasa bahay ko, kasama ang asawa ko. Si Guyating. Pero wala ang fingerprint mo sa crime scene. Mga saksi lang at CCTV ang meron. At sa CCTV, ipinakita na, nasa alas 10 ng gabi. Nasa bahay ng iyong ama, gumawa ka ng krimen. Paano mo ito ipapaliwanag? Talagang inosente ako. Ikaw ba talaga si Song Xiaokong? Kung aaminin ko na ako siksusong tao, ibibigay ko ang lahat ng pinaghirapan. Kung hindi aamin, baka hindi ko na. Makita si Yating. Kung hindi aamin, ang plano para maghiganti para sa nanay. Masasayang lahat. Sagutin mo ako. Inamin mo na. Bakit? Yating, pasensya na, pero hindi ko kaya. Masayang ang lahat. Song Tao, hindi pwedeng umamin. Hindi ka kapalit ni Song Xiaokong. Kailangan kong umamin kung hindi. Mawawala ang lahat ng meron ako. Ikaw rin ay mapapanganib. Nawawala ngayon si Song Xiaokong. Wala tayong makita, patay na ang matanda. Ikaw lang ang hinala. Hahayaan ko bang mamatay ka? Pagkatapos kong makulong, may panahon ka pa sa labas. Lumaong na Maria. Kailangan mahanap si Song Xiaokong. Hanapin muna si Song Xiaojun. Alam niya ang tungkol sa kapalit. Siya rin ang biktima, tunay na anak ni Old Man Song. Makakapagpatunay siya. Sabihin niya sa pulis, ang pumatay ay yung kapalit. Patunayan na inosente ka. Ito lang ang paraan.
Xiao Jun, ang pagkamatay na matanda. Masakit din sa amin, pero ang kaso, maaming kakaiba. Hindi ka iwas ako. Nagagawa ng ganito, baka totoo ang sinasabi. May kapalit, hinala ko kalaban. Ang nagplano, Xiao Jun, kailangan mo pang mag-isip. Huwag. Hayaan na madali silang magsabi. Malaki ang grupo natin. Hindi pwedeng walang leader. Walang leader. Hindi ba ako, Xiao Jun, ang sinasabi mo? Anong ibig sabihin? Gusto kong umamin siya, gawin. Sigurado ang kaso. Kapatid mo siya. Huwag nyo naman sabihing magkapatid na nag-away. Ang sama naman ng salita nyo. Nang wala siya, ako lang ang nag-isang song sa kumpanya. Pero simula nang dumating siya, wala nang may gusto sa akin. Gusto ko lang, bumalik sa dati. Mali ba yon? Hindi ka ba natatakot? Na mabansagan ka ng masama? Bansag? Walang kwenta yon. Aminin man niya o hindi, may paraan ako. Para mapasama siya ng maayos kay tatay. Xiao Jun, alam mong inosente siya. Siyempre alam kong inosente siya. E di sabihin mo sa hukom. Baliw ka ba? Bakit ko sasabihin? Bahala kayo. Totoong kaso man o hindi. Basta mapasok ko lang siya. Anong ibig mong sabihin? Bakante ang posisyon ng chairman sa Jiacheng Group. Patay na si tatay. Nawala ang pangalawang anak. Sa palagay mo, kanino mapupunta yon? Song Xiao Jun, hayop ka. Gusto nyo lahat akong saktan, ha? Guyating. Sa inyo ko natutunan yan. Walang daya sa digmaan. Tungkol naman kay Tsu Song Tao, pabayaan mo lang siyang mawala ng tahimik. Anong ginagawa nyo? Anong gagawin namin? Hubarin mo ang pantalon mo para masarapan kami. Eta, Oy, boss. Puti, hindi pangi kumpara sa babae. layas. Pinatay ko nga ang sariling tatay, kayo pa kaya? Ngayon pa lang, dadalhin ko ang isa sa inyo. Ako ang pangalawang anak, sino nang may lakas ng loob humawak sa akin? Pangalawang anak, ikaw talaga ang hinahanap kong bugbugin. Wala akong galit sa'yo. Maami ka ng pinatay, hindi mo na maalala. Kailan ako nakapatay? Sa swimming pool ng bahay, pinatay mo ang kapatid kong babae. Ay, nahulog pera ko. Kunin mo. Ginoo, parang hindi na siya humihinga. Kapatid, gising ka. Kapatid. Kawawang kapatid ko. Binayaan ng pamilya Song para takpan ito. Paano ko? Singilin ang pamilya Song sa utang na ito? Paano ko singilin ang pamilya Song? Anong ingay niyan? Nagmamadali bang mamatay? Baguhan, hindi marunong sa patakaran. Tinuturuan lang. Bakit ngayon lang? Ayaw nagpakita, mga tagapamahala? Husong tao, sa loob ng bilangguan, pakiusap. Alagaan mo siyang mabuti. Ang benepisyo. Tingnan mo ang bank account mo. Wang Sheng, kailangan ko bang? Turuan ka ng patakaran? Kanino unang nanakit? Tumayo ka. Ayaw magsabi, ha? Ikaw, magsalita. Walang nanakit sa akin, ako lang ang nahulog. Sigurado ka? Sigurado ako. Halika rito. Sa susunod kung mapatay ka, huwag mong sabihin hindi kita tinulungan. Kaya saan yun? Matigas ang bibig mo, baka mahina ang katawan mo. Sumama ka sa akin. Ganon kanila binugbog. Hindi mo sila isusumbong? Nababaliw ka na ba? May traitor siya, hindi mo naman pwedeng bantayan dito ng 24 oras. Kaysa magbantay araw-araw, samahan mo na lang ako para ako'y mag-isa. Para lumabas ang ahas. Ikaw ang pumatay sa kapatid ni Wang Sheng. Gusto ka ngang patayin ni Wang Sheng. Paano ka mabubuhay kung wala ang tulong ko? Galit siya sa akin, pero mas takot siya sa'yo. Basta hayaan mo siyang. Utang na loob sa akin, huwag siyang bubugin at hindi niya ako gagalawin. Habang buhay pa ako, hindi siya mapapalo mo. Sex, pero sasabihin ko sa iyo, ibang presyo to. Sige, papayag ako. Tama ang hula ko. Malapit na ang mamamatay tao, kailangan mong magpanggap kasama ko.
Walang problema. Paano mo nalaman na pupunta ako? Marami akong alam. Kung kaya mo, patayin mo ako. Paano naman ang nanay mong 7 anyos? Ang kapatid mong nag-aaral? At ang bagong panganak na anak? Paano sila? Minaliit kita. Si Song Xiaojun. Nakikiusap ako. Patawarin mo ang pamilya ko. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko lahat. Pera. Kulang ba ako sa pera? Sumunod ka lang na maayos sa akin. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Hahaha. Bukas kaya makakalabas ka pa rito ng buhay? Hindi mo pa alam, binibigyan mo ako ng pera. Bakit? Dahil ako. Kaya pala kanina, sabay-sabay kayong nagplano ng palabas. Di ba? Ngayon naniniwala ka na sa akin. Ano man ang gusto mong malaman, sasabihin ko. Pero kailangan yung tiyaking ligtas ang pamilya ko. At saka, si Song Xiaojun ay isang taong naghahari-harian. Maghahari-harian. Putulin ang kanyang kamay. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya kapag walang kamay. Ara na. Kaya pala ang baho ng pagkain ngayon, may aso pala. Dito kumakain ng tae. Sino ang tutulong aso? Ang kumakain ng tae, siya ang aso. May wang sa pangalan, hindi ba pwedeng sabihin? Gago ka. Sino ang sinasabi mo? Dahil hindi ka nagreklamo sa tagapamahala. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hinamak mo pa. Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Hindi ako naghahanap ng kamatayan, dito bawal ang hayop. Ulitin mo kung may bayad ka. Ulitin ko ng libo-libong beses, kayong mga hayop na mas masahol pa sa baboy at aso. Hayop. Huwag kayong magkagulo dito. May CCTV. Ano ba yun? Mga hayop kayo lang malakas kapag marami. Kung may tapang ka, harapin mo ako ng mag-isa. Sex, dahil gusto mong mamatay, igagrant ko ang wish mo. Tumigil ka. Kapag nahuli kita, papatayin kita. Saan ka pupunta? Gusto mong makulong? Dalawang pagpipilian, masaktan ka ng malala. O tawagin mo akong kuya. Kung kaya mo, sasakin mo ako. Ay. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, alin ang pipiliin mo? Kuya, Dahil ako na ang kuya mo, ang utos ko. Dapat mong sundin, tandaan mo. Ako si Susong Tao. Hindi si Song Xiaokong. Dahil magkamukha kami, naiwan ako sa bilangguan. Magkadikit na ang ating mga hininga ngayon. Ang ating karaniwang kaaway ay si Song Xiaokong. sabihin mo, ano ang gusto mong gawin? Tulungan mo akong maalis dito. Ito ay isang maximum security na kulungan, isang isla, 3 panig ay dagat. Isang labasan lang, may 3 gwardiya sa gabi at araw. Nabayaran ko ang isa, tayo na marami. Hindi ba natin kaya? Huwag mo maliitin ang kanilang mga batuta. Isang hampas lang. Maaaring ikamatay mo. Kung makuha natin ang mga batuta, makakaalis na tayo. Madaling sabihin, ikaw ang gumawa. Kung wala akong paraan, paano ako magiging kuya mo? Bakit mo kailangan ang uniforme ng gwardiya? Para sa akin. Magubad ka, titigan mo pa ba? Bilisan mo. Paano kung masaktan ka sa plano? Kailangan kong linawin sa'yo, paglabas natin dito. Huwag mong sasabihin na tinulungan kita. Sa pagitan natin, wala nang koneksyon mula ngayon. Hanggang sa muli. May namatay? Isang tao lang yon. Bakit ka nagpapanik? Pinatay ang admin. Tumabi ka. Ang tapang mo ay. Anong nangyari? Sus, Sabi lang, nasubukan kami mamatay. Hindi ko nasubukan. Marami ka nang nasubukan sa mga kriminal. may susi ako. Makakapagpalayas ako sa'yo. Pwede kitang patayin at kunin ang susi. Bigay mo yan. Bilis, bilis. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Tao. Tumakas sila. Tao. Gold medal killer pa naman. Di pa kayang patayin ang isang basura. Mas mabuti pang ako na lang. Subukan mo nga. Brod, paano ka nakalabas? Salamat sa'yo, nagpadala ka ng hitman. Kaya nakakuha ako ng ebidensya laban sa'yo. Hitman? Wala akong kinalaman doon. Sige, di ka pa rin naamin hanggat di nakakakita ng kabaong. Siya ang nag-utos na patayin kita. Kuya. Kuya, nagkakamali lang ang utak ni Kuya. Maliwanag na misunderstanding lang to. Misunderstanding. Di kita inaway o ginulo pero gusto mo akong patayin. Di ka inaway o ginulo?
Song Xiaokong, bago ka dumating, ako ang tanging tagapagmana ng grupo na to. Di ko alam kung anong maruming paraan ang ginamit mo, pero mas pinagkakatiwalaan ka pa ni Lolo. Binigay pa sa'yo ang pagiging tagapagmana. Ano na ang halaga ko? Takot? Dahil takot ka, pwedeng pumatay. Takot din ako. Pwede bang patayin kita? Broad. Kuya ko, ako. Ito, manunumpa ako. Hindi na kita kakalabanin. Sa pagiging tagapagmana. Anumang kondisyon, papayag ako. May statement dito na patunay na ang pagkamatay ni Lolo Song ay walang kinalaman sa akin. Lahat yon gawa ni Susong tao. Pirmahan mo lang ito, tapos na ang lahat. Tatanggapin ba ito ng korte? Tatanggapin o hindi, problema mo na yon. Ang importante, resulta ang kailangan ko. Kuya, salamat sa pagod. Ngayon, malinis na ang pangalan ko. Dahil nawala ka na. Mula ngayon, ako na lang ang tanging Song Xiaokong. Sa wakas, nakabalik ka na. Okay ka lang ba? Bakit dito ka nakatira? Bakit hindi ka umuwi? Ulitin mo nga ang sinabi mo kanina. Sabi ko, kahit maubos ang lahat, ililigtas ko siya. Alam mo ba kung sino ang pinatay niya? Ang pinatay niya ay ang pinuno ng Song Group. Ininsulto niya ang Kuya Song. Para sa ganung tao, isasakripisyo mo ba ang ating pamilya? Ang buong angkan natin? Siguradong napagbintangan lang siya. Naniniwala ako sa kanya. Hindi ka noon si Song Tao. Sech, Guyating, magbibigay ako ng dalawang pagpipilian sa iyo ngayon. Traidor ka. Pumili ka, ako. Manatili ka sa bahay, o siya, iligtas mo siya. Kapag umalis ka sa pinto na to, huwag ka nang bumalik. Hindi ko inaasahang mawawalan tayo ng lahat. Okay lang. Huwag mong alalahanin ang tungkol kay tatay. Kaya kong lumuhod. At kaya kong tumayo. Tatay, nakauwi na ako. Alam mo pa palang umuwi? Akala ko ba pinili mo ang mamamatay tao? Hindi na babalik sa bahay na to? Tatay, huwag mo namang sabihin yon kay Song Tao. Napagbintangan lang siya. At nakalaya na siya ngayon. Napagbintangan? Kahit napagbintangan, ano naman ang magagawa? Kapag nakalabas sa bilangguan, may record na yan. Mabuti na rin at nakauwi ka. Sundin mo ang payo ko. Maghanap ka ng matinong relasyon. Kalimutan mo na ang mamamatay tao na yon. Tito, Ang tapang mo, kakalabas mo lang, nangahas ka pang sumilip-silip sa bahay ng iba at makinig sa usapan. Tatay, ako ang nagdala sa kanya. Tito, salamat sa pag-aalala nitong mga nakaraang araw. Ito munting regalo, tanda ng aking pasasalamat. Kakalabas mo lang, saan mo nakuha ang pambili? Si Yating na naman ang gumastos para sa'yo, di ba? Yating, ano ba talaga ang nasa isip mo? Hindi pa kayo kasal, gumagastos ka na para sa kanya. Paano kung mag-asawa na kayo? Baka ikaw pang magbenta ng katawan at dugo para suportahan siya. May pagkakamali sa kaso ng pagpatay. Ipapaalam ko sa'yo. Pero ang regalo, sarili kong pinaghirapan. Wala itong kinalaman kay Yating. Binili mo ang sarili mo, mga bagay na galing sa bilangguan, malas. Tatay, ano ba tong ginagawa mo? Hindi ka dapat, mga basurang bagay. Gusto mo rin maging basura? Bakit mo ginagawa to? Tito, ikaw ba ang tatay ni Yating? Ang mga pagmumura mo sa akin, kaya kong tiisin ng paulit-ulit. Pero kung minumura mo si Yating, huwag mong sisihin kung wala ng respeto. Wala ng respeto. Haha, ano naman ang magagawa mo kung wala kang respeto? Matatakot ka pa bang saksakin ako? Tatay, ano ba yung sinasabi mo? Si Song Tao, hindi siya ganoong tao. Guyating, nagsasabi lang ako ng totoo. Sasabihin ko sa'yo. Anong klaseng tao siya? Sa kanyang kalagayan ngayon? Paano kanya pakakainin? Ikaw na mayamang dalaga, ang isang taon niyang sahod. Hindi man lang makabili ng isang bag mo. Alam ko ang iniisip mo. Sa negosyo, hindi ko pa kayang pantayan si Yating ngayon. Hindi ko rin agad mabibigay sa kanya ang pinakamagandang buhay. Pero tulad ng sabi nila, huwag mong hamakin ang mahirap na kabataan. Gagamitin ko ang kakayahan ko, agad akong magtatagumpay. Yating, tayo na. Tumigil ka. Sino ang nagpahintulot na umalis kayo? Ikaw, magtatagumpay ka sa negosyo? Sa tingin ko, sa susunod na buhay na, pakinggan mo ako,
Bukas pumunta ka na sa Go Corporation para magtrabaho. Simulan mo sa pinakamababa. Tingnan natin ang magiging performance mo. Tatay, salamat tatay. Talagang mabuti ka sa akin. Tito, huwag kang mag-alala, hindi ko. Bibigin si Yating at hindi ko rin. Bibigin ang inaasahan mo. Isa na namang walang kwentang koneksyon. Mamaya, sa conference room na lang, magtimpla ka ng tubig. May silbi ka man lang. Tingnan mo, hindi kita pababayaan. Song tao, bilisan mo, may malaking kliyenteng dating. Kung hindi mo sila asikasuhin na mabuti, papatayin kita. Umalis ka na, ang ganitong meeting, karapat dapat ka bang sumali? Huwag mong isipin, palagi siyang ganoon, sumisipsip. Parang ang malaking kliyente ay kanyang sariling ama. Okay lang. Halika, Director He, uminom ka ng tsa. Director Chiao, ikaw ay mataas na opisyal din sa kumpanya. Hindi mo kailangan gawin yan para sa akin. Hindi, maliit lang ang aming kumpanya, hindi katulad ng He Group. Sana'y patuloy na alagaan ni Boss He. Boss He, anong nangyari? Huwag mo akong takutin. Anong hinihintay mo? Tumawag ka ng tao. Boss Chiao, kung tatawag tayo ngayon, baka hindi na abutin ni Boss He. Tulong. Sino man ang makaligtas kay Boss He, agad na itataas bilang manager. Mangako lang ng mangako. Ako pa ang pagbintangan. Bahala na kung sino ang gustong sumugod. Ayoko. Malapit nang mamatay si Boss He. Hindi pwede. Kung hindi ko tutuparin, aso ako. Sabi mo yan ha? Sabi ko. Sigurado ka ba? Hindi, ikaw na. Maliit lang ang buto ng peach, pero pwedeng ikamatay. Sa susunod, huwag nang magsalita kapag umiinom. Hoy, wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka diyan. Okay na ako. Salamat sa inyo. Trabaho lang namin yan. Boss He, yung kontrata na pinag-usapan namin kanina, pwede nating pirmahan ang kontrata. Pero hindi sa'yo. Sa kanya ako pipirma. Siya? Baguhan lang yan, wala pang alam. Sa kanya lang ako pipirma. Anong hinihintay mo? Pumirma ka na. Yung sinabi kanina na ang makakaligtas kay Boss E ay mapopromote. Bilang manager. Itaas. Boss He, yung kontratang 50 milyon na sinabi ninyo kanina. Hindi naman nagbago, di ba? 50 milyon kung sa'yo pipirma. Kung sa kanya, higit pa sa 50 milyon. Kanina, iniligtas niya ang buhay ko. Sa tingin mo, Magkano ang halaga ng buhay ko? Magkano? 1 bilyon? Yung walang kwentang yun, ang bilis namang. nakakuha ng kontratang 1 bilyon? Kung ganito ang mangyayari, Malapit na niya tayong malampasan. balita ko, maghahalal si Boss Go ng bagong general manager. Kaming apat. Dapat magtulungan. Huwag nating hayaang makinabang ang loko na yun. Mga kuya, bago magsimula ang pulong, may ilan akong sasabihin. Baguhan lang po ako, baka may mga pagkakamali ako. Paumanhin. May mga handog po akong inihanda para sa 4 na manager. Sana'y mapatawad niyo ako. Hindi ko kayang tanggapin yang regalo mo. Ayon sa patakaran ng kumpanya, bawal tumanggap ng regalo ang mga senior officer pataas. Dapat mas pamilyar si Jitsu sa mga patakaran ng kumpanya. Isa akong manggagawa sa konstruksyon. Simpleng tao lang. Hindi ko kailangan ang mga gamit ng mayayaman. Mukhang hindi naman maganda yan. Huwag ka nang magpahiya. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Isang sarang cellphone, Chusong Tao. Ano ba itong ginagawa mo? Lahat, tawagan lang niyo ang numerong ito sa papel. At may maliliit na sikreto kayong matutuklasan. Nagpapakita ka lang ng misteryo. Tingnan natin kung ano ang nasa loob nito. Hoy, ikaw ba si Xiao Sanzi? Gusto kong itanong, ano ang relasyon ninyo sa pasyenteng ito? Wala kaming anumang relasyon. Siya lang ang ina ng sales manager ng aming kumpanya. Bilang tagapagmana ng kumpanya, may obligasyon akong alagaan siya. 10 taon na siyang nakakumatayos mula ng maaksidente. Kahit ang sarili niyang anak ay hindi siya pinapansin. Kung hindi dahil sa patuloy ninyong pagbabayad, baka hindi na siya umabot hanggang ngayon. Walang problema.
Dapat lang naman gawin yon. Lola, gising ka na. Nanay, gising ka na. Salamat kay Go Yating. Si MS Go at ang doktor na kanyang dinala. Kamag-anak, huwag kayong mag-alala, nagising na ang inyong ina. Dahan-dahang pagalingin, gagaling na siya kaagad. Salamat. Nanay, hintayin mo ako. Pupunta na ako diyan. Boss Tsu, ang mga nangyari noon, kasalanan ko lahat. Malaking utang na loob, hindi na kailangang magpasalamat. Anong masamang plano ba ang ginamit mo? Kahit si matandang Soro, naloko mo. Gusto mong malaman? Subukan mong tumawag. Tatay, Chusong tao, ano ba ito? matagal tayong hindi nakita. Naalala mo pa ba ako? Ikaw ba si Xiao Tzu? Amy, may konsesya ka pa pala. Kumusta ka na? Nakakapagtaka ka pa. 5 taon na ang nakalipas. May nagplano. Para akalain kung may iba ka. Ikaw naman. Parang pipi ka. Kahit na humingi ako ng diborsyo. Wala kang paliwanag. Hinayaan mo lang akong magkamali. Buti na lang at nakita ako ng mga go. Kaya ko nalaman. Ang totoong nangyari noon. Sa mahabang panahon, nagsisirin ako. 1 buwan pagkatapos ng diborsyo, nalaman kong buntis ako. Alam mo ba kung gaano kahirap ang dinanas ni Xiao Xiao? Dahil walang tatay sa mahabang panahon. Kasalanan ko lahat. Tama si Xiao Xiao. May tatay na siya mula ngayon. Magkakasama tayong pamilya ng maayos. Nandito kami ng anak ko sa reception area ng inyong opisina. Salamat sa inyong dalawa sa pangyayaring ito. Ako, mula sa Procurement Department. Ay sumusuporta kay Ginoong Chu bilang bagong General Manager. Kayo naman ang magsalita. Hindi ako magpapaloko sa iyo. Hindi ko tatawagan ito. Baka wala kang magawa. Mas mabuti pang linisin mo ito. Kung hindi, bahala ka sa sasapitin mo. Suwentaw, papatayin kita. Suwentaw, hayop ka. Dahil sa kakuriputan mo, ngayon may problema, pera ang solusyon mo. Sabihin ko sa iyo, panaginip lang yan. Huwag mo akong makita, kundi hindi kita palalampasin. Ate, ako si Song Tao. Presidente Tsu. Sa nakaraang panahon, salamat sa inyo at kay GNG. Go sa pag-aalaga. Ate, huwag kayong mag-alala kung may mangyari kay Kuya sa GoCorp. Pananagutan ito ng GoCorp. Presidente Xu, tingnan nyo. Natalo ako sa laban na ito. Nanalo ka. Amin ako. Presidente Go, ilang taon na ang nakalipas. May nakita akong babae sa isang business trip. Gumastos ako ng malaki para gawin siyang kabit. Ano pa? Sino ba naman ang mag-akalang gahaman pala siya? Ngayon singsing. Bukas kwintas, sa susunod bag. Naloko lang din ako noon. Kaya ibinenta ko ang mga materyales ng kumpanya para may pera. Ang tapang mo naman. Ang pagbebenta ng materyales, hindi pa yan matapang. Nahuli siya sa pagbebenta ng materyales. Kumuha siya ng ilang tauhan pero nakatapat ng matigas. Lahat ng pumunta nakulong. Akala ko ikaw ang pinakamatino, pero sa lahat ng ito, ikaw ang pinakamatapang. Inamin na ng mga tauhan. Gusto mo bang makulong habang buhay? Kuya, huwag kang mag-alala sa ginawa namin. Yung mga sinabi mong tao. Nahuli ko na, binugbog. Ngayon, tahimik na sila. Kung magsasalita pa sila sa hinahara, o kung ano ang sasabihin nila, ikaw ang magdedesisyon. Mabuti. Bantayan mo ng mabuti ang mga yon. Ginoong Tsu, tulungan ninyo ako. Iligtas ninyo ako. Hindi na ako lalaban sa inyo. Kung ganito ka na lang sana kaagad. GNG, go. Tinatanggap ko ang parusa ng kumpanya. Lumabas ka. Mahal. Sa paghawak mo sa maraming bagay, lalo akong naniniwala. Na tama ang pagpili ko sa iyo. Bienan. Ngayon, handa ka na bang tanggapin ako?
Mga kababayan, ngayon, tungkol sa paghirang kay Susong Tao bilang General Manager ng kumpanya, magbotohan tayo. Ang sang-ayon, itaas ang kamay. Tatay, Kaya ipinahahayag ko, si Susong Tao ang magiging General Manager ng kumpanya natin. Salamat sa lahat ng mga tiyo kay Yating. At sa tiwala ni Bosco. Hindi kailangan. Hindi dahil sa relasyon mo sa anak ko kaya kita hinirang. Bilang General Manager, sa tingin ko, ambisyoso kang binata, may kakayahan, at matalino. Pero tandaan mo, kung malaman kong niloko mo kami, o nagkamali na malubha, hindi na kita tutulungan. Bibigay ko ang lahat, huwag kayong mag-alala. Mabuti, inaasahan ko ang performance mo. Akala ko hindi ako susuportahan ni Tio. wala akong sinabi para sa'yo. Sarili mo ang dahilan. Bisitahin natin si Tio. Huwag muna. May malaking problema ang grupo. Sa mga recent bidding ng GoCorp at Jiaching Corp, palaging nahuhuli ang GoCorp. Minsan, ang bidding proposal ng GoCorp agad na napupunta sa Jiaching Corp. May taksil. Ganoon din ang hinala ng tatay ko, pero huwag muna magpaalarma. Kailangan malaman kung sino, kung hindi. Baka ako ang mapagbintangan. Magtulungan tayo para mahuli ang isdang ito. Kung magaling ka, magre-retire na ang tatay ko. Pagkatapos, atin na ang GoCorp. Masasaktan ang mga song. Peke ang proposal. Nahuli. Hindi ka ba ang sekretarya? Ng biyanan ko. Talagang mahirap ang kalaban sa loob. Malas ko ngayon. Ibalik mo ang damit ko. Sabihin mo ngayon, baka patawarin pa kita. Bakit mo ako hinahawakan? Hinahawakan ko ang cellphone mo. Ano, may bala ka pa ba sa akin? Huwag kamay. Gising ako. Wala naman akong ninakaw ngayon. Hayaan mo akong umalis. Unang beses kong tiningnan ng lalaki ng ganito. Tatalikod na lang ako. Ang gamit mo. Sa susunod na pagkikita na lang. Magnanakaw. Nasa akin ang cellphone mo, hindi kita mawawala. Song Xiaojun, pinsan. Nahanap na ang kapsil, hindi mo talaga mahulaan kung sino. Sino? Ang sekretarya ng biyanan. Ang pinsan ni Song Xiaojun. Pero parang hindi siya kusang loob, parang napilitan lang. May hawak ba siyang blackmail sa kanya? Lalaki pa naman, gumagawa ng ganyang klaseng bagay, talagang hamak. Song Xiaojun. Kahit hindi kasing lupit ni Song Xiaokong. Marami na siyang ginawang walang pusong bagay. Kaya lalabanan na ba natin siya ngayon? Para labanan siya, kailangan muna natin ang pinsan niya. Nakaw na nga ang gamit ng iba, nagpapahangin pa dito. Kung takot ka, huwag kang mag-spy ng basta-basta. Ngayong nahuli na ninyo ako. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Hindi naman kailangang ipadala ka sa husgado. Alam namin na may pinagdadaanan ka. Hindi nyo ba nakita ang mga litratong ito? Hindi, nasa akin ang cellphone mo. Nag-text sa'yo si Song Xiaojun. Takot na akong makipagkita sa kanya. Baka malaman niya na nagkamali ako. Okay lang, sabihin mo, tutulungan ka namin. Totoo ba? Hindi mabuting tao si Song Xiaojun. Hindi mas maliit ang galit namin sa kaysa sa'yo. Pero alam ba ninyo? Naggodroga pa siya sa sarili niyang kamag-anak. Ano ba naman kayo, mga waiter? Ayaw nyo pang samahan ang mga kliyente. Uyayi. Ay, ang tagal nang hindi kita nakita. Matagal ka nang hindi pumupunta. Ang mga waiter namin dito, hindi na nag-alok ng inuman ngayong gabi. Ako ang bahala, lipat tayo. Ano ang pangalan mo? Ako si Warner. Ako si Xiaojun. Hindi mo na ako naalala? Nung bata pa tayo. Xiaojun. Opo ka. Paano ka napunta rito? Graduate na ako ng kolehiyo. Ala namang ginagawa sa bahay. Trabaho? Ako ang mag-ayos para sa'yo. Dito pa rin ba? Ano ko papayagang magtrabaho ang ate ko sa ganitong lugar? Papapasukin kita sa opisina, magiging sekretarya ng boss. 60,000 ang sahod kada buwan. Totoo ba, Xiaojun? Totoo ba? Pwede ba to? Tagay tayo. Magnanakaw. Nga,
maging sekretary ka ni Lolo Gu. Kunin mo para sa akin ang bid proposal niya. Sinabi mong mag-o-office work lang ako, hindi magnakaw. Ayaw ko. Wala kang choice. Kailan mo kinuha tong mga litrato? Last na, tapusin natin. Bukas, diretso na tayo. Diretso trabaho, okay? Last na 2. Pinsan, ayaw mo namang malaman ng lahat to. Baka kumalata yang mga art photos mo. Bastos. Ginamit mo yung nude photos ko para takutin ako. Hindi pa nanakot to, negosyo. Basta sumunod ka lang. Tulungan mo akong magnakaw, sisirain ko tong mga litrato. Sig, deal. Tutulungan kitang magnakaw, ibalik mo yung photos. Hintayin ko yung magandang balita. Akala ko one time lang, naging madalas na. Hindi na ako nakapigil. Hanggang ngayon. 5 beses ko nang ninakawan siya ng proposal. Hayop. Kahit kapamilya, ginawan mo ng masama. Okay lang, yung pagnanakaw ng proposal, pwede nating kalimutan. Basta makipagtulungan ka, patunayan mong si Song Xiaojun. Yung gumawa ng lahat ng yan. Tutulungan ka naming sirain yung mga yan. Totoo ba? May iba pa kaming hawak sa kanya. Ang init. Pag pinost to, sikat ako. Paglalata ng nude photos, makukulong ka. Hayop ka. Paano mo nalaman to, pinsan? Lumayo ka sa kanya, mamamatay tao yan. Masamang tao. Sinong masama sa atin, Day? Ikaw, nag-hire ka ng detective, kinunan mo ko habang naliligo. Eh hindi mo kasi sinara yung kurtina. Gago, bubunutin ko yung mga mata mo. Traitor. Ako. Huwag mo kong gagalawin, o Dalawa ang choice mo, ilantad ang skandal mo. Para malaman ng lahat na basura ka. O ibigay mo sa akin yung pagka-chairman. bakit wala ka? Annual meeting ngayon. Ayaw bang magpakita ng galing ng panganay? Na-distract na naman sa babae? Wala si panganay. Hindi ito matutuloy, ipagpaliban na lang. Oy, board meeting to, nakalimutan nyo ba? Kasali rin ako sa Song family. Pinatay mo ang matandang chairman, ang shareholder ng kulong ng Song Group. Wala kang parte sa shareholder. Ibinigay sa akin ng kuya ko ang posisyon ng presidente ng Song Group. Sasabihin nyo ba na may parte ako? Ikaw ang pumatay sa matandang chairman. Kailangan ng chairman. Lahat ng direktor ay boboto para aprubahan. Walang susuporta sa iyo. Mga kasama, sino man ang hindi pipirma sa inheritance document ngayon? Huwag nang makalabas sa kwartong ito. Ano sa tingin mo itong lugar na ito? Sa mundo ng gangster, gamit ang paang tulad ng iyong bandido, matatakot ako. Kami man lang ay sumunod sa matandang chairman, sa hirap at ginhawa. Mga founding elder na nagtayo ng negosyo. Anong sitwasyon ang hindi namin nakita? Baliw ka ba, bata? Kaya maghintay tayo, tingnan natin kung sino ang magtitiis. Anong ginagawa mo? Ang kuya ko, binigyan ako ng password ng equity transaction ng bawat shareholder ng kumpanya. Hindi ko pa nasusubukan kung totoo o hindi. Ngayon, magsugal tayo, sino man ang hindi pipirma, tingnan natin kung maaari. I-zero ang iyong equity. Hindi ka ba nakapagtapos ng junior high? Paano possible ito? May punto, hayaan mo akong subukan at mapahiya. Ang equity ko. Anong nangyari? Na zero. Talagang na zero, pasensya na, hindi ko sinasadya. Akala ko hindi maaaring ma-zero, kuya, paumanhin. Umalis ka. Layas, ako si Song Xiaokong. Sa ngayon, tiyak na naghihinala ang lahat kung sino ang tunay. Walang saysay ang magsalita ng iba.
Ito ang aking paternity test result. Mapapatunayan ko na ako. Anak ng pamilya Song. Solidong ebidensya na siya ang peking kapalit. Hindi lang siya nagpanggap sa kanyang pagkakakilanlan. Pinatay ang aking ama, dapat parusahan. Ang iyong test result, kanino mo ginawa? Patay na ang chairman. Hindi rin gagawin ng panganay na anak sa'yo. Nakalimutan mo, patay na, ang buto ay maaari ding gawin ng ENA. Siya ang peking kapalit, ako ang tunay na pangalawang anak ng pamilya Song. Ilabas ang succession document. Huwag kalimutan, ako pa rin ang manager ng Go Group balang araw. Babawin ko ito. Hihintayin ko. Mga kasama, dahil sa aking pagkukulang, ang taksil ay nagdulo sa kumpanya. Na malaking pagkalugi, buti na lang may manugang ako. Nahanap ang taksil, nabawi ang pagkalugi. Dumating na rin ang panahon para ako ay magretiro at magbigay daan sa mas karapat-dapat. Ipinapahayag ko, ang aking manugang ang magiging. Posisyon ng chairman ng ating grupo, magtaas ng kamay para bumoto. Chiao Tzu, lahat ay sumang-ayon, ano sa tingin mo? Tatanggi ako. Bakit? Hanggat nandyan ang kalaban natin Song's Jiacheng Group. Hindi ako mapapanatag bilang chairman. Anong balak mo? Sa panahon ng pagsubaybay sa mga tagapagmana ko, papatayin ko ang Jiacheng Group. Sage. Paano ka magsisimula? Para mapagsa ang Jiacheng Group, kailangan ng hiwalay ko sa mga taong malapit sa kanya. Sino yung huling kasama niya? Si Luman. Luman lang ang alam kong pangalan niya ngayon. Iimbestigahan ko agad. Chu Song Tao. Dapat kong aminin. Halos magkamukha kayo ni Xiao Kong. Para kayong magkambal. Muntik na kitang mapagkamalan. Huwag kang maglaro. Minamaliit mo. Ang samahan naming magkapatid. Nasaan ang pinangako mo? Bukas pa. Huwag mo akong sayangin. Bukas na lang uli. Nakuha na ng ni Siating. Ipadala mo sa akin. Ibibigay ko mismo kay Song Xiaokong. Chu Song Tao. Hindi ka pa ba nagsasawa sa buhay? Ibigay mo na ang ebidensya. Kung may ebidensya ako laban kay Song Xiaokong, hindi ko ba ibibigay sa pulis? Bakit mo ako pinatawag? Miss Loo, gusto lang naming makipag-usap. Ex-girlfriend ka ni Song Xiaokong. Nagkita kayo ulit 1 taon na ang nakalipas at nagbati kayo. Paano mo nalaman? Siyempre, kilala ko ang kalaban ko. Bakit mo siya kinamumuhian? Alam mo bang pinatay niya ang sarili niyang ama? Sabi niya hindi siya. Naniniwala ako sa kanya. Alam mo bang may asawa na siya? May asawa. Sa papel, mag-asawa kami. Narinig ko yan. Nang pinapalit siya, wala siyang magawa. Mahal na mahal mo siya, ano? Wala kang pakialam. Masamang tao siya. Hindi mo ba nakikita? Wala akong pakialam sa iba. Mabuti siya sa akin. Mabuti kang tao. Sayang, tao ka ni Song Xiaokong. Kung hindi, baka nakaligtas ka pa. Ano ang ibig mong sabihin? Chu Song Tao, babanggain kita. Huwag. Manman. Mabuti ka lang. Ako ang presidente ng Jiacheng Group. Marami akong kilalang doktor, ililigtas kita. Xiao Kong. Alam kong masama kang tao. Hayaan ang pagkamatay ko magbayad sala para sa'yo. Xiao Kong, hindi ako nagsisisi na minahal kita. Pinatay ko siya. Pinatay ko ang tatay ko. Alam ko. Ayos lang. Siya ang unang nag-iwan sa inyong mag-ina. Sabi nila, kapag pinatay mo ang tatay mo, magkakasakit. Tanggap ko na. Gusto ko lang. Gusto ko lang maghiganti para sa nanay ko. Maghiganti. Ayos lang. Kung may kaparusahan, sabay tayong magdusa. Umalis na tayo.
Ayokong isama ka sa pagdurusa. Gising. Ngayon naiintindihan mo na kung gaano kasakit ito. Ang Jechin Group pumatay sa nanay ko. Papatayin ko ang mga mahal mo sa harap mo. Susong Tao. Inagaw mo ang lahat sa akin. Kukunin ko rin ang lahat sa'yo. Song Xiaokong, magkita na lang tayo. Ginungsong, ito ang site ng Go Group. Di ka pwedeng pumasok ng walang permiso. Santukin nyo. Pwede na ba ngayon? Gulo ka. Hindi ka palalampasin ni Jitsu. Tawagan mo siya. Hello, Jitsu. Susong Tao, 10 minuto, nandito ka. 1 minutong late. Isang tao ang susunugin. Tumahol ka ng aso. Tumahol o mamatay. Ako na lang. Wala silang alam. Mahalaga sila sa'yo, pero wala silang halaga sa akin. Lumuhod. Song Xiaokong, kung ako ikaw. Hindi ako mag-aaksaya ng oras dito. Tingnan mo ang site mo. Baka hindi ka makasunog kundi maghukay ng libingan mo. Susong Tao, wag mo akong takutin. Luluhod ka o hindi, luhod o kamatayan. Susong Tao. Ano to? Nahukay ng mga trabahador, tiningnan lang nila. Mukhang libingan to. Kailangan nating itigil ang trabaho. Maghintay ng arkeolohikong paghuhukay. Tigil muna. Ano ba yan? Ganito lang? Tuloy lang ang hukay, Boss Song. Mga walang kwenta. Ako na. Huwag, Boss Song. Isang munting regalo. Nagustuhan mo ba? Wambang balita. Matapos mahukay ni Song Xiaokong ang mga buto sa construction site, bigla na lang niyang sinuntok at sinipa si Susong Tao. Ano kaya ang sikreto sa likod nito? Halina sama-sama nating alamin. Patayin mo ko. Ikaw ba ang nag-utos nito? Sino ba nang nag-utos na palagi mong binabawasan ang sahod ng mga tauhan? Ako lang, gusto ko lang tumulong. Gago. Palagi mo akong kinukontra. Patayin mo na ko. Boss Song, narinig ko, malaking proyekto ito sa lungsod. Ngayon na nangyari ito, ano na ang gagawin natin? Huwag ng kuhanan. Sabi ko, huwag ng kuhanan. Boss Song, gusto mo bang itago ang katotohanan? Bosong, paano naman na itatago ang katotohanan? Siya lang siguradong ipapatigil ang proyekto, makikipagtulungan sa investigasyon, di ba? Tama. Susong Tao, ang galing mo. Hintayin mo lang. Boss Song, hoy, Boss Song, may sasabihin ako sa'yo. Susong Tao, magkaaway na tayo hanggang dulo. Boss Song, kalmahan mo lang. Sa construction site ni Boss Wang ngayon, nakahukay din ng artifacts. Ganon din sina Boss Liu at Boss Song. Hinala ko, hindi simpleng bagay lang ito. Susong Tao. Hoy, ano? Anong nangyari, Boss Song? Lahat ng tao sa construction site natin, tumakas na. Saan sila pupunta? Kay Susong Tao na. Halika, pirmahan niyo itong kontrata, magkakapatid na tayo pagkatapos. In-advance ko na ang sahod niyo. Sana maging masaya na kayong lahat. Susong Tao, hayop ka. Mga taong to, wala na bang konsensya? Kumukuha ng pera mula sa Song Group, pero nagtatrabaho para sa Go Group. Maganda naman ang pasahod sa Song Group. Bakit ka pa pupunta sa Go Group para magtrabaho? Mas malaki pa ang kinikita ng mga basurero kaysa sa amin. Yung binibigay sa amin ng Song Group, kahit aso ayaw gawin yon. Ikaw, pangalawang ginoo, hahamunin mo ko? Sasabihin ko sa'yo, teritoryo ito ng Go Group, hindi ng Song Group. Maniwala ka o hindi, anong gagawin mo? Huwag mong kalimutan, yung kontratang pinirmahan mo. Nasa akin. Hintayin nyo na lang ang abogado. Hahanapin kayo. Sej, ay demanda mo ko. Sasabihin ko sa'yo, may utang sa amin ang Song Group. Nang alala pa kami kung paano kukuha ng pagkakataon. Itong kaunting perang ito. Sapat na para makatagpo ako ng asawa. Boss Song, dati ninyong sinabi na ipapadala ang pera sa inyong account. Kaya hindi ko sila binigyan.
Kaya nagkautang. Kayong lahat, umalis kayo rito. Umalis. Boss Song. Bakit umalis na? Kanina ang lakas ng loob ninyo. Mga hayop kayo. Dati sa akin. Isa-isa kayong nanununtok ng malakas. Ngayon gusto ninyong kagatin ako. Dito sa hub ko. Huwag nang tawagin. Probinsyano. Kapatid kong mahal. Ang Song family ang nagpalaki sa iyo ng maraming taon. Dapat kang mag-ambag. Ang paglipat ng utang sa iyong bahay. Para ba sa Song family o para sa sarili mo? Masyado kang matalino, sumalungat ka kahit susong tao. Ngayon, mas mahina ka, ako ang pinapasan mo ng problema. Ano ba ang gusto mo? Ang pagdating ko sa ganitong kalagayan. Dahil ba sa iyong katangahan? Ni hindi mo nakilala ang sarili mong kapatid. Hayop ka! Naglabas ka ng sertipiko ng kawalan ng kasalanan. Kung hindi, nandito pa siya. Sa bilangguan. Ikaw ang dapat nasa bilangguan. Huwag mong akalain na hindi ko alam na ikaw ang pumatay sa aking ama. Tao ka pa ba? Sarili mong ama ang pinatay mo. Mula ngayon, huwag kang umasang makakuha ng kahit isang kusing mula sa Song family. Mas mabuti pa yon kaysa maging aso sa likuran mo. Boss, bigyan mo ako ng isang baso. Ginoo, bayaran na po. Inom lang ako ng huling baso. Magkano? EMM, 58. I-charge mo na lang. Ano? Ang dakilang si Ginoong Song, hindi makabayad ng 58. Ako ang manager ng Jiacheng Group. Hindi ko kayang magbayad? Hindi ako interesado kung manager ka. Ang 58 ito, cash ang bayad. Hindi pwedeng i-charge. Ay naku, anong manager? Isa ka lang aso sa likuran ng kapatid mo. Saan ka kukuha ng pera? Ako ang magbabayad ng utang niya. Sige po. Xiao John, ikaw rin noon, ay isang makapangyarihang young master. Ngayon, hindi lang maganda ang swerte mo, kaya kay naapi ng mga hamak. Kung gusto mong baguhin ang iyong kapalaran, kailangan mo siyang patumbahin. Baguhin ang kapalaran. Sino ang tutulong sa akin? Ano na ang nangyayari sa kumpanya? Buong araw kayo sa pagpupulong. Ano pa ang kayang gawin? Ano ang gusto mong gawin namin? Nasa iyo na ang lahat ng kapangyarihan. Kami ay dekorasyon na lang. Hindi nagpapanatili ang kumpanya ng mga tamad. Lahat ng hindi nagtatrabaho, umalis na kayo. Hijo, ganyan ka magsalita? Kaya kong paalisin. Ang kalahati ng Jiacheng Company. Maniniwala ka ba? Mas marami akong karanasan kaysa sa iyo. Sa kumpanyang ito, kalahati ako ng chairman. Ikaw, isang batang wala pang alam. Gusto mong makipag-away sa board? Subukan mo. Gusto ko lang kayong mag-ambag, mag-isip ng paraan para makautang, at iligtas ang kumpanya. Ano tingin mo sa amin? Hindi kayo tumutulong dati, tapos ngayong delikado na. Kami ang isasakripisyo. Akala mo ba, wala akong magagawa sa iyo? Anuman ang gawin mo, naniniwala kami, na ang taong pinatay ang sariling babae. Anong klaseng tao yun? Papatayin kita. Ako. Baliw. Pati ako gustong patayin? Namatay ka sa sarili mong laro. Nandito ba kayo para manood ng palabas? Hindi. Pwede kitang tulungan makautang, malampasan ang krisis. Pero kapag hindi nakabayad sa takdang araw, kukunin ng Go Group. Ang Jiacheng Group, Iyan na lang ang paraan mo. bahala ka. Kahit patayin mo ako. At ang ibang shareholders. Hindi mo makukuha ang Jiacheng Group. Tingnan natin ang kakayahan mo. Jiacheng Group, akin na ngayon. Ano ang ibig sabihin? Manood ka ng balita. Ano? Jiacheng Group, marahas na pagpapalayas sa Futsi Village. Illegal na pagbubog sa residente, hindi pagbabayad ng kompensasyon. Ganitong kalaking grupo, hindi kayang ayusin ito. May nagtangka talaga. Patay na ang dating chairman. Hindi kayang kontrolin ng dalawang tangang anak ang sitwasyon. Sino ang nagtaksil sa kumpanya? Mahalaga pa ba? Nga,
Hindi panahon para magsisihan. Magplano tayo. Ang daming illegal na gawain ng Jiacheng Group. Mawawalan na ng lisensya. Kapag itinigil ang operasyon. Ibig sabihin, Kahit may utang ka, hindi mo mababayaran. Jiacheng Group ay pagmamay-ari na ng Go Group. kahit mamatay ako, may isasama ako. Akala mo ba perpekto ang plano mo? Ang mabuting kuya mo na isurrender na lahat ng ebidensya sa pulis. Hindi ka inaresto agad ng pulis para hindi. Huwag magmadali. Kapag nakolekta na ang lahat ng ebidensya laban sa Song Group, sabay-sabay nating pag-usapan ang lahat. Panaginip mo lang, ang laki-laki ng grupo ko. Ganoon na lang ba kadaling? Mabagsak ang kumpanya? Papunta na rito ang mga pulis. Akala mo ba natatakot ako? Gamitin mo ang kusilyo. Lalaki ka naman, ganyan lang ba ang kaya mo? Ang tatay mo lang ang kaya mong patayin, di ba? Kung may lakas ka, patayin mo rin ako. Ngayon, ako ang pumatay sa matanda. Ako rin ang pumatay kay Manman. Ngayon, wala na akong pakialam po. Madagdagan pa ang patay ko. Siya ay isang baliw. Pumatay sa ama, sumpa sa ina at anak. Hindi ka karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Mamamatay tao. Opisyal nang hinahanap si Xiaokong. Nawawala siya. Nasil din ang Jiacheng Group. Kung babalik siya ng marangal. Hindi gagamit ng mga lansi, hindi magkakaganito ang resulta. Masyadong maraming palusot, hindi ito mabuti. May kasalanan din ako. Maraming bagay ang hindi ko naisip ng maayos. Sa totoo lang, ayaw ko rin ng ganitong resulta. Bagamat wala kang malinaw na kasalanan, hindi kita tinatanggap. Maging maingat ka na lang. CJ, ang mahalaga ngayon ay ang mga susunod na araw. Umuwi na tayo. Ikaw ang asawa ni Song Xiaokong. Ako ang dapat umuwi kasama ni Tsu Song Tao. Mali ba ang sinasabi ko? Ikaw ay nakasal kay Song Xiaokong, pero hindi pa kayo diborsyado. Hindi niya ako basta-basta papayagang makipaghiwalay. Pahihirapan niya lang ako habang buhay. Kung gayon, habang hindi ka pa diborsyado, si Song Tao ay akin na. Seryoso ka ba? Nawawala rin si Song Xiaokong. Hindi ka makakapaghiwalay sa lalong madaling panahon. Mukhang hindi ito simple. Babalik din siya agad. Oy, Wang Sheng, nasa lungsod pa rin siya. Sa ugali niya, talagang babalik siya para maghiganti. mula ngayon, wala nang makakakilala sa akin. Susong tao, ipapapatay kita kasama ko. Pinatay na kita. Bakit buhay ka pa? Multo. Ang galing talaga ni Boss Chu. Alam na niya na may ganitong move siya. Alam ko na darating ang araw na papatayin mo ako. Wang Sheng, ang galing ng pag-arte mo kanina. Halos mamatay ako sa takot. Pero Song Xiaokong, sa tingin ko, nababaliw ka na talaga, anumang salita ay lumalabas sa bibig mo. Sakto, may dagdag na ebidensya pa. Ngayon, hindi ka na tao, hindi ka rin multo, hindi ka pa ba nagigising?
Gusto kong mamatay kasama ka. Ang pagdating mo sa sitwasyong ito, hindi ako ang may kasalanan. Ikaw mismo ang nagdala nito sa sarili mo. Ikaw talaga. Bakit ka pa kailangang umiral sa mundong ito? Bakit kailangang may katulad mo? Mula pagkabata, walang ama. Dumanas ng kahihiyan. Nang maglaon, nalaman ko mula sa aking ina. Ako ay isang anak sa labas. Ang aking tunay na ama ay ang chairman ng Jiacheng Group. Mula noon, nagdesisyon akong bawiin ang lahat. Minsan, sa isang delivery, nalaman kong mayroon pala sa mundong ito. Isang tao na kapareho ko ng mukha. Ang inyong package. Nang una kitang makita, alam ko na. Dumating na ang aking kapalit. Kaya sinimulan mo ang iyong plano. Hinikayat mo ang Jiacheng Group na gibain ang aming bahay. Nagdulot ito ng atake sa puso ng aking ina hanggang sa mamatay. Pagkatapos, iniligtas mo ako, ginawa mo akong kapalit mo. Pero gusto kong samahan ako ng iyong ina. Hindi ninyo ako mahuhuli. Diyos, ano ang magagawa mo sa akin? Sinasabi nilang ang masama ay may masamang kapalit. Nasaan ang kapalit ko? Song Jinren. Song Xiaojian. Halika! Nanay. Nandito na ako. Ina. Sa wakas, nahiganti na ako para sa'yo. Binibining Yating, nais mo bang pakasalan si Ginoong Tsusong Tao? Sa anumang hirap o sakit na dumating, handa ka ba? Handa ako. Halik!